Sorry ass DJ. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. How are you? Today is Wednesday, August 25, 2021. Today's video is ipapaalam ko sa inyo kung ano yung mga requirements ng bansang Kuwait bago kayo makabalik dito sa or bago kayo makapasok dito sa bansang Kuwait. So of course, kailangan bakunado kayo or you're fully vaccinated. And then kailangan nyo mag-upload ng app na Immune or Kuwait Mobile ID or Kuwait Musafir. Kung kayo po ay babalik sa bansang Kuwait, kailangan nyo pong mag-download ng Kuwait Musafir app or Kuwait Mobile ID or Immune app. Yun po yung kailangan bago kayo makapasok sa bansang Kuwait, bago kayo makabalik dito. Ito po ay inilabas ng State of Kuwait noong August 24, 2021. Ito po ay under the circular number 2021/31. Ito po ay ang mga requirements paano kayo makabalik sa bansang Kuwait. So yun nga, una is yung kailangan yung mag-provide ng proof of immunization upon arrival to the country through the Immune or Kuwait Mobile ID or Kuwait Musafir. Yun po yung sinasabi ko na kailangan yung mag-download ng Kuwait Musafir app. And then second is yung immunization to be proven by presenting vaccination certificate includes the following. So, kailangan nyo pong mag-provide ng COVID-19 fully vaccinated certificate na ipapakita nyo po or kukunin nyo kung saan kayong lugar na bakunahan. Kunyari na vaccine kayo doon sa QC or sa Quezon City. After 2 doses po, kailangan nyo po yung kunin yung inyong certificate na fully vaccinated kayo kung babalik kayo sa bansang Kuwait, kasi kailangan po yun bago kayo makapasok sa bansang Kuwait. So, kailangan po yung name ng passport ninyo at saka yung name ng certificate of vaccination ninyo are the same po. Hindi po pwedeng yung name ninyo sa passport at saka yung name ninyo sa vaccination certificate ninyo ay magkaiba. Hindi po pwede yon. And then kailangan po nakastate doon yung 2 doses na yung sa certificate of vaccination po ninyo. Kailangan po nakastate po doon yung name of vaccine, kailan yung first dose, kailan yung second dose. Kailangan meron po siyang date of vaccination. Yun po yung i-validate or tatanggapin ng bansang Kuwait, yung may date and time po ng inyong vaccine. And then yun nga, sabi ko, third is yung
date and name of the vaccine dapat stated doon sa inyong certificate para alam nila na totoo po yung certificate na inyong natanggap. Kailangan andun yung name ng inyong bakuna at saka kung nakailang dose po kayo. And then ito, third, electronics readable QR code. If no QR code is available, then vaccination certificate must be uploaded through Ministry of Health website or authentication. So, kunyari po, wala kayong electronic readable QR code o yung, kasi dito nung kasagsagan ng COVID-19, bago ka makapasok ng mga stores, market, may QR code na isa-scan doon sa computer na kailangan mong mag-register doon sa app nila na para sa market or sa hospital para makapasok ka doon sa marketplace or sa hospital. Kailangan may scan ka doon na code. Yun po yung halimbawa ng QR code na sinasabi ko po. So ngayon kung wala po kayong QR code, pwede nyo po yung certificate of vaccination nyo po is i-download nyo po yun doon sa website ng Kuwait. Doon po nyo i-upload sa MOH. Yun po yun. Doon nyo po, puntahan nyo po yung site nila, MOH. Doon po, kailangan nyo po mag-fill up ng form para po sa inyong QR code or para pag wala kayong QR code, yun po yung babasihan ng immigration ng Kuwait na fully vaccinated kayo through your certificate of vaccination na kailangan nyo nga pong i-upload doon sa MOH nila. Puntahan nyo po yung site ng MOH and then mag-apply kayo ng form and then i-upload nyo po or i-attach nyo po yung picture po ng inyong certificate of vaccination. Para po pag in-scan, hiningan kayo ng QR code, yun yung ipapakita nyo na wala kayong QR code pero na i-upload nyo po yung inyong certificate of vaccination nyo sa kanilang site ng MOH. I hope malinaw at naintindihan nyo po ang aking sinasabi. Kung hindi naman po, comment down below para maisagot ko po ng maayos doon. Kung ngayon, kung gusto mo na, kunyari, first time mo galing Pilipinas, kunyari, first time mong papasok sa bansang Kuwait, hindi ka pa nabakunahan, pwede kang pumasok sa bansang Kuwait pagka hindi ka pa bakunado. Ang kailangan, non-immunized domestic workers can be recruited as listed in the above item. Kung wala kang ganon na sa mga pinagsasabi ko nung pinakauna sa vlog ko na to, ang kailangan mong gawin ay mag-registered ka sa Bill Salama platform. App po yan siya. I-upload nyo po yung Bill Salama platform nila and then doon po kayo mag-registered sa kung ano man po yung requirements nila doon. Doon po kayo mag-fill up. Kasi pagdating po sa airport, ihihiwalay po yung mga fully vaccinated sa mga hindi pa po nabakunahan na mga OFW natin na darating dito sa bansang Kuwait. Kaya kailangan nyo pong mag-register doon sa Bill Salama platform na pin-provide ng Kuwait government. And then while nasa airlines pa po, obligado ang mga airlines na i-announce ang lahat ng mga health protocol ng Kuwait government habang nasa eroplano pa po kayo. Kailangan nyo pong i-activate ang Slonek program upon arrival to the state of Kuwait. So, nasa aeroplano pa lang kayo, bibigyan kayo ng mga FA ng kailangan nyong i-activate yung Slonek program ng Kuwait para po malaman nila kung vaccinated, ilang dose yung tawag nito, na dose nyo na sa vaccine ng COVID-19. So, yun lang po ang update ko na maibibigay sa mga anong tawag ito, gustong bumalik sa bansang
Kuwait. I hope malinaw, and then I hope naintindihan nyo po ng maigi. Kung hindi naman po, you can comment down below at doon ko po ipapaliwanag sa inyo yung mga requirements na mas kailangan nyo pa. Stay healthy and God bless.